Good morning po sa inyong lahat. At ito po naman yung bagong lesson po natin for today. Patungkol pa rin po ito sa pag-ibig. At makikita po natin, akala po kasi ng tao na iisa lang ang klase ng pag-ibig. Pero ayon po sa salita ng Diyos, there are different kinds of love. Okay, pero ang pinakamatindi po na love na ine-express po ng salita ng Diyos ay yung galing sa Panginoon. Amen. So today, pag-aralan natin yung tatlong klase ng pag-ibig na ito po ay ayon po sa salita ng Panginoon. Okay, ready na ba kayo dyan? Okay. So number one, unahin po natin yung eros. Yung eros po ay salitang Grego na kung saan ito po ay in-express para po maintindihan natin, dinivide po yan para mas maintindihan natin kung paano ba to naisa sa buhay ng tao. So eros is, ito po yung kanyang spelling, E-R-O-S. Refers to physical or sexual love. Okay, so eros love is sexual love. The word eros was commonly used in Greek-speaking world of New Testament times. The word itself is not found in the pages of the New Testament. Wala po kayo makikitang eros na word po dyan. Pero po, in the Greek-speaking world, ibig sabihin sa Greek word po, yan po yung ine-express po nila kung ano po yung klaseng love niyan. So the concept of physical love expressed in the context of marriage. So yung marriage, yung pong pagtatalik, ay ito po yung eros love, sexual love. So it's found and affirmed in the New Testament in 1 Corinthians 7, verse 5, saka sa Hebrews 13:4. So yan po, yun yung po makikita kung ano po ang meaning ng eros love. Okay, so eros love, ulitin po natin, hindi po yan yung klase ng pagmamahal na kung saan akala po natin ito ay galing lang sa Diyos. Hindi po. Ito po ay pagka-part ng ating pong buhay na likha ng Panginoon. That's why nagkakaroon tayo ng multiplication. So it's also created by God for us to multiply. Reproduction po yun. At yan po ay makikita natin din sa Genesis po yan. Sabi po ng Panginoon, magpakarami po tayo. Okay. So ngayon, dinidefine po yan dito sa Greek na kung saan na-differentiate na itong eros is for sexual love or in the marriage. So outside the marriage ay hindi po yan eros love. That is lust. L-U-S-T. Okay. So eros love is between man and woman na in love po. Yan po ang design ng Panginoon in the first creation po ng mundo, yung Genesis. Okay, so para since malinaw po tayo kung ano pong ibig sabihin, outside the marriage is not eros love. Eros love is defined inside the marriage when you have a sexual love o doon sa inyong partner, sa inyong husband and wife. So outside that is lust, L-U-S-T, hindi po yan love. Okay, so akala kasi ng tao at pag nakakapagkaroon po ng outside marriage sex, love po yun. No. According to the Word of God, hindi po yan love. Okay, so ano pa naman yung isang klaseng love na sinasabi po ng salita ng Panginoon? Ito naman po yung Philos love. Philos is, ito po, spelling po natin, P-H-I-L-O-S. Philos. So means warm affection or friendship. This is a friendship love. So when you say doon sa kaibigan mo, I love you, that is friendship love. Okay. So may connection po yan. Yung relationship mo sa kaibigan mo, also kind of love, pero ang definition nga po dyan ng Greek is philos. Okay? So para ma-differentiate natin, kanina about marriage love, yung sexual love. About ngayon naman is friendship love. Philos was commonly used with reference to friendship or family relationship. So philos po yun. Walang sexual na in between of the person. Okay. For example, ito yung ginamit dun sa Matthew 10:37 to indicate the love for father and mother, son and daughter. So philos love was the word used of Jesus' love for his friend Lazarus. Yung po sa John 11:3 36. So philos love po yan because si Lazarus po ay isang kaibigan ng Panginoon. So nung namatay si Lazarus, umiyak po ang Panginoon dun. And sabi po ng Bible, Jesus wept. Bakit po? Kasi nalungkot siya, namatay yung kanyang kaibigan. Pero hindi naman po nanatiling patay po doon. Maalala niyo po, nagkaroon ng miracle na nabuhay si Lazarus mula sa mga patay. So yun yung po yung love
na nagmumula sa Lord when you are meron kang compassion sa family, meron kang compassion sa kaibigan, yan po yung philos love or friendship love. Amen. Hallelujah. So, a relate words, ibig sabihin yung family devotion is not this word yung tinatawag nating storge. So storge is not a common word in the New Testament. Ito yung family devotion. Sa part of the Philos love na kung saan tayo ay nag-gather. Yung family po natin, di ba? Meron tayong communication, meron tayong relationship, di ba? We are happy together with our family. This is a storge. Yun po yung sinasabi ng isang part ng Philos love. Okay? So, that is a friendship. Okay, para mas maintindihan pa natin, hinihimay-himay po natin to. So, Storge is a family devotion. Isang parang reunion, isang fellowship ng family. Okay, this is more deepen doon po sa friendship po natin sa mga kaibigan mo na outside the family. Okay? Para mas maintindihan po natin yan. So, in Romans 12:10 sabi diyan, it is compounded with philos love that can be translated to devoted or brotherly affection. Okay. So, makikita po natin sa salita ng Panginoon, there is a devotion, devoted tayo sa taong yon, o meron tayong brotherly affection sa taong yon. That is philos. So, para ma-differentiate po natin, di ba po? Okay, number 3, ito po yung pinakamatindi. According sa Bible, meron tayong tinatawag na agape. Agape spelling is A-G-A-P-E. Agape is the sacrificial or unconditional love of God. Ito yung the greatest kind of love. Kasi meron tayong sexual love, meron tayong friendship love, and this one is unconditional love or agape love. So in the New Testament, agape is the highest form of love. But outside of the New Testament, the word was really rarely used. Prior to New Testament times, agape did not carry any special significance as a higher kind of love. In the New Testament understanding of the unique nature of God's love, not the word uses as a Greek speaking or the first century that gives the word agape its special meaning. So agape is the word that describes God's love in John 3:16. Bakit ano ba tong meaning na agape na to? Para mas makita natin ang pinakalalim ng agape love. Agape is unconditional. What we could say, ano ba yung unconditional? Walang kapalit. So, sexual is the agreement of two persons. The friendship o yung friendship love naman, which is the philos, is the agreement also with other person. Pero yung unconditional love, it's not based on the agreement. Diba? It is the love that you will express to other na kahit walang kapalit. Hindi po yan naghihintay ng kapalit. That is unconditional love. Ano po ba yung ginawa ng Panginoon sa John 3:16? Binigay niya yung isa-isang anak niya na kahit nasabi niya hindi deserve ng mundo yung kanyang anak. Pwede naman talagang gumawa ang Diyos ng panibagong mundo, panibagong klase ng tao. Pero minahal niya ng sobra na kahit niyang ibigay yung kaisa-isang anak niya para dun sa tao na magkaroon po ng kaligtasan. So in short, yung agape or unconditional love ng Panginoon, wala siyang iniintay na kapalit. Kaya nga sabi niya, sino man ang manampalataya kay Jesus ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So in short, yun ay hindi siya naghihintay ng kapalit. Kung sino man lang ang tumanggap kay Jesus, manampalataya kay Jesus, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, naniniwala ako na unconditional love is one way. One way you have to give without any kapalit. Okay. So, sa buhay din po natin dito sa mundong to bilang tao, na-express ba ng isang tunay na Kristiyano o taga-follower ni Kristo ang agape love? Yes. When God's love ay nabestowed sa atin, we are filled with God's love. We can give unconditionally to other people. That's why in the second commandments po ng Panginoon, love God and love others. Yun po yung dalawang greatest commandment eh. So, without this kind of love, magkakaroon ka lang ng thinking na
sexual love or friendship love. So yun. So this is the two kinds of love na nasa mundo. Pero yung agape, this is unconditional. You can give that kind of love to others na wala kang iniintay na kapalit. Amen? Nako, ubos na yung oras ko mga kasama. So pagpapatuloy ko po ito bukas, pagpalain po tayo ng Panginoon. Halin, manalangin po tayo. Marami pong salamat o Diyos sa tinuturo niyo po sa amin na dinidifferentiate ninyo, Panginoon, upang maunawaan namin ano po ba ang ibig sabihin ng pag-ibig. Nawa, Panginoon, sa puso po namin ito na kami po ay nabubuhay sa mundong ito, Lord God, not only with the philos and also, Lord God, the eros love, but also the agape, Panginoon. Dalangin ko, mas maging buhay po sa amin itong agape love na nais mong iparating po sa bawat isa po sa amin. Pagpalain niyo pong bawat isa, ito pong dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So tuloy po natin ito bukas. So baybayan po ninyo to. Purihin ng Panginoon.